Magandang araw mga bata! Ikinagagalak kong makita kayong muli. Kayo ba ay nasasabik sa panibagong kwentong inyong mapakikinggan? Mahusay! Maging ako ay hindi na makapaghintay. Ngunit alam niyo ba, ngayong araw, mayroon muli akong inihandang maikling kwento. Ito ang A Notebook ni Butchok. Ito ay sinulat ni Mark Anthony Simon de la Cruz, isang guro, nagsasalin, mananaliksik at manunulat. Kaya naman, alam kong nasasabik na ang bawat isa sa atin, kaya ihanda na ang ating mga sarili at dalhin ang ating sarili sa notebook ni Butchok. Tuwing hapon at kapag walang pasok sa paaralan, napupuno ng mga bata ang bakuran ni Butchok. Ito ang palaruan ng kanyang mga pinsan at ng mga batang dumarayo pa mula sa kabilang kanto. Maluwang kasi ang bakuran, kaya nakapaglalaro sila ng paboritong tumbang preso, 10-20, langit lupa, impyerno. Gustong-gusto rin nila naglalaro ng luto-lutuan, bahay-bahayan, multo-multuan at huldap-huldapan. Dahil mapuno at presko, nagiging pestuhan din ng sugal at tambayan na matatanda ang bakuran ni Butchok. Si Butchok ay madalas yayain ng mga bata upang maglaro. Ngunit lagi niya itong tinatanggihan dahil mas gusto nitong magbasa ng libro at magsulat sa kanyang notebook na laging daladala. Notebook na napupuno ng numero at ng mga tala. Gising pa ba kayo mga bata? Upang matiyak na kayo ay nakikinig talaga, mayroon akong katanungan. Ano ang tono at sino sa tingin ninyo ang nagsasalita sa kwento? Maaari mo ba itong sagutin, Adrian? Guro, ang nagsasalita po sa kwento ay ang may akda. Ang babasahin po ay nasa ikatlong paningin o panauhan at isinasalaysay po ng nagsasalita ang buhay ng batang si Butchok na imbis na maglaro tulad ng ilang batang katulad ko, mas pinipili po niyang maupo habang bitbit ang kanyang tanging notebook na sinusulatan niya po ng kung ano. Bagamat may lungkot at seryoso ang karanasan ni Butchok, nagawa po ng may yakda na ilahad ang kwento ng magaan at malumanay. Sa paglalahad ng ilang masayang danas ng mga tauhan at pagpasok ng mayakda sa isip at damdamin ng mga gumanap, nauudyok nito ang mga mamabasa na makintal ang magandang pamumuhay ni Butchok na may paunti-unting sulyap sa maaring hindi magandang danas na malalaman pa lang po sa mga susunod na bahagi ng kwento. Mahusay! Tunay na nakikinig ang bawat isa. Ngayon, ituloy na natin ang kwento ng notebook ni Butchok. Isang araw, isang babae ang bumisita sa kanilang bahay at hinahanap ang kanyang magulang. Tinakpan niya ang kanyang tenga dahil alam niya nang sasabihin nito. Pagkaalis ng babae, agad niyang tinungo ang kinalalagyan ng itim na bag at binuksan ang mga puting sobre at pilit na inintindi ang mga nakasulat dito. Sulat, bura, buntong hininga, sulat, bura, buntong hininga at naging paulit-ulit ang tugon ni Butchok. Pagkatapos ay nanlulumong umupo sa papag. Nang makauwi ang magulang ni Butchok, tulog na nilang nadatna ng kanilang anak at nakita ang isang notebook. At dito, nakita nila ang listahan ng mga gastusin, utang at mga paraan kung paano makakabayad sa mga kinautangan ng kanyang magulang. Ngayong natapos na natin ang kwentong ang notebook ni Butchok, mayroon akong ilang mga katanungan. Paano tinitignan ng pangunahing karakter ang kanyang sarili sa kanyang mundong kinagalawan? Paano niya tinitignan ang mga pangyayari sa kanyang mga paligid? Ito ay maaaring sagutin ni Binibining Carla. Guro,
Para po sa akin, bunsod ng kahirapan, ang musmos na si Botchok ay maagang namulat sa mga suliraning kinakaharap ng kanyang pamilya. Partikular na po sa usaping pinansyal at sa murang edad nga po ay batid na ni Botchok ang patong-patong na utang ng kanyang mga magulang. Kung kaya't tila ba siya'y parang napagkaitan ng kaligayahan bilang bata. At pinili niya pong isipin at alalahanin ang mga utang ng kanyang magulang kaysa isipin kung anong laro ang kanyang gagawin o alalahanin ang mga takdang aralin sa paaralan. Mas pinili niya pong ilista sa kanyang munting notebook ang mga paraan kung paano mapapagaan ang gastusin ng kanyang pamilya at paano sila unti-unting makapagbabayad sa mga utang ng kanyang mga magulang. Mahusay, Carla. Batid ko labis mong inintindi ang kwentong ating binasa. Ngunit sa tingin ko ay may nais pang idagdag si Krisha. Krisha? Bilang karagdagan po sa ikalawang tanong, sa murang edad pa lamang po ni Botchok ay nakaranas na siya ng kahirapan. Hindi po siya katulad ng karaniwang batang makikita nating nagtatampisaw sa ulan, naglalaro kasama ang mga kapwa niya bata o di kaya naman po'y nasa kalsada at naglalaro tuwing hapon. Bagkus, sa murang edad ay mas pinili niyang bigyang pansin at tulungan ng kanyang mga magulang sa problemang kanilang kinaharap. Makikitang mayroon siyang bukal na puso at pagmamalasakit sa kanyang mga magulang. Isa siyang batang may maayos at matiwasay na buhay sapagkat bata pa lamang po ay alam niya na kung ano nga ba ang dapat na gawin lalo na't siya ay maparaan at matalino. Kahanga-hanga rin po ang karakter na ipinakita ni Botchok dahil mas uunahin niyang gawin at gawan ng paraan ang problemang kinaharap at mas pipiliing paglaanan ng pansin at atensyon ang problema ng kanyang pamilya. Sa murang edad, alam niya kung ano nga ba ang kanyang dapat na gawin na talaga naman pong nakakataba ng puso at kahanga-hanga. Mahuhusay ang inyong mga kasagutan. Nakatutuwa dahil kitang-kita na kayo ay nakinig talaga sa aking kwentong binasa. Ngayon mayroon pa akong isang katanungan. Sa tingin ninyo, gaano kaaral ang manunulat sa kanyang pagtingin sa kwento? Maaari mo ba itong sagutin, Joy? Si Mar Anthony Simon de la Cruz ay isang mahusay na manunulat mula sa Isabela. Marami na siyang mga naisulat na akda, partikular ng mga may ikling kwento at isa nga sa mga sikat niyang naisulat ay ang notebook ni Botchok. Mula sa kwento, masasabing naging malawak at radikal ang perspektibo ng manunulat sapagkat napalutang niya ang mensahe na nais niyang bigyang diin. Ang kwento ay hindi lamang sumasalamin sa buhay ni Botchok, bagkus ay tinangkaring pangibabawin. Sa kwentong ito ang boses ng isang pamilya na lubog sa kahirapan at ang buhay ng mga Pilipinong magsasaka na dinadaya ng mga taong mas mataas ang posisyon sa lipunan. Nangangahulugan lamang ito na may sapat na kamalayan ang manunulat sa isyu ng kahirapan at kung ano ang epekto nito sa bawat Pilipino, bata man o matanda. Maaari ding mahinuha na mismong naranasan din ng manunulat ang naranasan ni Botchok. Higit pa rito, ang wikang ginamit ng manunulat sa bawat dialogo ng kwento ay representasyon kung saang lugar siya nagmula. Ipinahihiwatig lamang na may angkop at sapat na kaalaman ang manunulat sa konteksto ng kwentong kanyang ginawa. Nakalulungkot at nakagagalit at nakapagpapamulat ang kwentong ang notebook ni Botchok. Mula sa araw na isinulat ito ng manunulat hanggang sa ngayon na tinatalakay namin ito sa inyo, hindi pa rin nagbabago ang siklo ng kahirapan na ipinakita sa kwento. Patunay lamang ito na sa ating bansa, ang mahihirap ay patuloy na naghihirap at ang mga taong maunlad na ay patuloy pa ring umuunlad. Pagbati mga bata dahil matagumpay nating nailahad ang kwento ng Ang Notebook ni Botchok. Bilang aral ng kwento, mahalaga na tignan natin ang mga bata bilang mga batang mulat sa mga nangyayari sa kanyang paligid at hindi bilang mga batang husmos, walang alam at palaging kontrolado ng mga nakatatanda. Ayun lang mga bata, hanggang sa muli!